Kaugnay sa pagkasawi ng isang law student dahil umano sa hazing, kailangan bang amendyahin ang anti-hazing law? Tatalakayan natin yan kasama sina Attorney Norieva de Vega, isang criminal lawyer, at si Vencer Crisostomo, chairperson ng Anak Bayan Youth Organization. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Howie. Yeah. Attorney, kayo muna, no? Maliban sa pagiging isang attorney, miyembro din kayo ng isang sorority, ano? Yes, na may sister fraternity din kayo, yes, no? yes, So, unang-una, bago natin talakayin yung mga tungkol sa batas, anti-hazing law, etc., at saka itong kaso ni Marvin Reglos sa San Beda Law School, ano bang psychology ng isang law student? Bakit, ano yung nag-uudyok dyan na pumasok sa isang fraternity na may mga mararahas na initiation rights? Okay, so bago ko simulan niya clarify ko yung sorority namin, wala kaming physical violence as a form of initiation, no? So may mga nag-i-exist po na gano'n, na fraternity at sorority na walang physical violence, hindi kailangan na ipadel. Okay. Ngayon, kung tatanungin mo kasi nung mga panahon, siguro let me go back how many years ago nung college ako, one thing is camaraderie, no? Yan ang kaya sumasali. Second, network. Kasi ang nangyayari pag Brad o sis mo, pag nagkita kayo, parang matagal na kayo magkakilala, sometimes mas malalim pa sa relasyon ng isa mong kadugo. O, so ganun katindi ang relasyon, no? Ngayon, kung pagdating sa hazing, no, kung tatanungin mo bakit ginagawa ng ibang fraternity o sorority, ang justification nila, no, sa aking pag-uusap sa mga kakilala ko, it is the tie that binds them. Kasi tradition yan eh. So, yun nagbabind sa pinakamatanda nilang Brad, sa pinakabata, ay yung proseso na pinagdaanan nila para maging isang miyembro. Okay, pero yung sorority nyo at sinabi nyo, may fraternity naman na walang violent hazing. Yes. Sinasabi ba ng iba na mas mahina yung bond sa inyo dahil wala kayong violenting hazing rights or initiation rights? At sinasabi nila, ang justification ng violence sa kanila ay mas matibay yung kanilang samahan. So, masasabi ba natin, yung mga walang violent hazing, hindi matibay ang samahan? It does not follow. Yun nga ang fallacy ng kanilang reasoning. Kasi matibay rin ang samahan ng mga gantong organisasyon. At isa pa, example sa US. Lahat ng fraternity dyan, sorority, walang paddle yan. Pero matibay rin ang samahan, ang brotherhood o sisterhood ng mga sorority, fraternity ito. So, bakit walang physical violence yan? So, siguro nga dapat kailangan matanggal na ang traditional way of thinking of a fraternity or sorority na kailangan may kasamang paddle. Okay, one last question before I go on to Vencer. No? So, kayo, wala kayong marahas na hazing yes. or rich. So, paano ba nag-i-initiate sa sorority at fraternity na hindi gumagamit ng karahasan? Iba-iba. May mga projects na kailangan i-undertake ang mga neophytes. Merong mga activities na pinapagawa. Pero hindi kailangan humiliation. Not Hindi man lang marahas, oo. pero minsan kasi may humiliating na ritual, di ba? Oo, may ibang ganon. Or... Oo, may ibang ganon. Pero sa amin, may mga projects na pinapagawa kasi community service projects, importante yan, pati sa university. Pero let me clarify lang, Howie, no? Sa anti-hazing law, hindi per se prohibited ang hazing. Ang hazing, malawak ang definition. Merong humiliating acts or embarrassing acts or either may physical violence. Ngayon, ang humiliating, embarrassing acts, subject lang to regulation, pero hindi siya per se pinapanish as pinaparusahan ng batas. Okay. Vencer, miyembro ka ng Anak Bayan, a youth group, no? So, anong pananaw mo sa itong, medyo common na yung itong hazing o yung mga marahas na ritual? O common ba talaga sa mga ibang youth organization? Hindi lang mga fraternity, so may mga ibang youth organization din na may mga ganitong klaseng ritual? Una sa lahat, kailangan talaga idiin yung condemnation at yung pagkondena at hindi pagtanggap dito sa karumadumal na krimen na nangyari at kinakailangan parusahan na ganyan eh. Hindi pa pwedeng makakalagpas yung mga gumawa ng krimen na yan at kinakailangan pong madala sa hustisya yung mga kriminal na kumapas lang ng mga kabataan dahil yan sa hazing. Kung yung dahilan na hindi marami sa mga marami sa mga kaso ay hindi nadadala sa hustisya, isang dahilan po yan kung bakit nagpe-prevail yung kultura. Bukod po doon, talagang dapat ipagbawal, meron namang batas at dapat pong mahigpit na ipatupad yung batas na yan. Dapat ipagbawal sa lahat yung hazing at hindi na po kumitil muli ng buhay ng mga Okay, halimbawa, yung grupo mo, Anak Bayan, no? Alam ko matagal ko nang narinig yung pangalang Anak Bayan. So, presumably, matibay din yung samahan ninyo, no? Dahil matagal na kayo, nag-i-exist, no?
paano ba kayo nagpapatibay ng samahan? Hindi lang po tibay ng samahan ng mahalaga. Mas mahalaga po na, halimbawa, yung pagkakaisa at yung solidarity na yan ay dalhin sa direksyon ng paglilingkod sa mga tao, paglilingkod sa mahihirap, gumawa ng mga bagay na makakatulong sa mga komunidad, ipaglaban yung mga karapatan at yung interes ng mga mag-aaral. Yan po yung nagpapatibay dapat doon sa samahan. At yan po dapat doon ituon yung pagsisilbi. In fact, noble naman po yung mga prinsipyo na nakalakhan na nakalagay sa mga fraternities at mga gustong isulong ng fraternities. Yung pagkakaisa at yung pagsasama-sama at pag-oorganisa ng mga kabataan sa kanilang sarili, mahalagang bagay po yan, lalo sa mga eskwelahan. Pero dapat po ituon yan, hindi sa karahasan at hindi sa pananakit sa kapwa, kundi doon sa paglilingkod sa mamamayan at pag-address doon sa mga concerns ng mga estudyante at ng mga kababayan. Okay, sinasabi ni Vencer na wala raw napaparusahan. Totoo ba yun? May batas na tayo, anti-hazing law, kayo ay isang criminal lawyer. Wala pa ba napaparusahan? Nabalitaan lang natin, kamakailan lang yung kaso ni Lenny Villa na ilang taon na yung lumipas, no? I think more than 20 years na yata yan. Ano? Yes, nagkaroon ng panibagong desisyon yung Supreme Court. So, mukhang hindi naman totoo na walang napaparusahan or kulang-kulang talaga yung napaparusahan. Siguro kasi iilan lang ang mga death, no? Ngayon sa experience ko, hindi lang naman death ang pinaparusahan. Kung may physical injury na na-inflict sa isang tao, pwede siyang mahabla. Ngayon, ang problema sa ganitong sitwasyon, nasisettle na kasi yan eh. Ang mga magulang kasi, ang iniisip nila, gusto na lang nila makatapos anak nila, they want to move on. So, nasisettle ang mga ganitong kaso. Hindi na to umaabot sa korte most of the time. Lalo na, ang hirap rin kasi may vow of silence amongst sometimes sa mga fraternity brothers. So, yung mga gumulpi mismo, hindi sila yung naging accountable. Yung buong fraternity, yung... Oo. So, mahirap maghanap ng testigo. Okay. Well, ito, binabasa ko nga itong anti-hazing law, no? Yung RA Acta 8049. Nakalagay dito na kung gusto mo mag-initiation rights or hazing, kailangan magpaalam sa school. Yes, oo. So, 7 days before. sinusunod ba to? Mukhang, at least, yung San Beda, hindi pa nagsasabi kung nagpaalam sa kanila o hindi. Itong panibagong hazing ritual na nangyari kay Marvin Reglos, no? In actual experience, hindi nasusunod yan. Ang nangyayari kasi, prohibited yung mga frats, no, in theory sa maraming universidad. Pero ang problema, nag-e-exist para siyang weteng. Nandyan, pero kunwari, nagpipikit mata ang mga otoridad, no? So, dapat nga, yun ang pinopropose namin na dapat active involvement ng school. Siguro some form of accreditation na para sa mga fraternities or organizations para mas nare-regulate. Kasi kung pailalim to, nangyayari most of the time, underground yung activities nito, hindi tuloy natututukan ng universidad. Yun nga yung sinasabi ng ibang frat. Kung ibaban ito, mag-underground palalo itong mga ginagawa ng mga fraternities, lalong hindi mamamonitor. No? Ikaw ba naniniwala ka na kailangan pa rin ng fraternities sa mga campuses ng bayan natin? May mahalagang papel na ginagampanan yung fraternities at yung organizations for that matter sa mga campuses. No? Kalayaan naman yan At magandang bagay naman yan kung itutuon sa mabuti. Yung talagang, hindi naman po pwedeng ipagbawal natin ang pag-oorganisa sa mga campus At natural na tendency yan at kagustuhan ng mga kabataan na mag-organize. Kasi may mga eskwela na binan na ang fraternities. Kasi kagaling ko lang sa Bacolod, nagsalita kasi ako sa St. Lasal, no, na napakalaking school sa Negros at sinabi sa akin ng administrators, wala daw silang fraternities, ipinagbawal nila, hindi ko alam, baka may underground dyan, no, pero binan nila na, so, kayo miyembro kayo ng sorority, so sa tingin nyo, hindi yun justified na reaction dito sa mga mararahas na hazing incidents? Hindi yung solusyon kasi experience really shows na hindi na pinutol talaga ang system ng fraternity at sorority. So, yan ang mas delikado, ang mga underground. Kasi unlike ngayon, may certain universities na nagpupulong-pulong nga itong mga fraternities or they organize themselves and nagkakaroon ng dialogue sa administrasyon ng universidad. At ito ay nakakatulong para at least na ipapaabot din kung ano yung pwedeng gawin ng mga fraternities. I think total banning, medyo malabo na rin yun. Kasi as a constitutional law professor, ayaw mo rin mag-infringe on the freedom of association ng mga estudyante. They do not share their constitutional rights at school. So medyo, kung ako tatanungin mo, hindi to deterrent. Kahit na-associate na yung ibang fraternities sa mga mararahas na hazing? I think it should be a matter of regulation, not prohibition.
No? So, pwede kayo maglagay ng sanction sa mga tanggalin mo accreditation ng mga fraternities na associated sa hazing, karahasan, and then perhaps you can use it as a justification na expulsion for those who still join these fraternities which are not accredited. So, in other words, ban, case to case yan. Pwedeng i-ban yung mga mararahas na fraternities. May mga talagang pasaway na fraternities Yes, na pwedeng- paulit-ulit na lang yung kaso. Pwedeng i-ban yun. Yes, administrative sanction na tinatawag. But not in general, no? O, in general kasi iba na yun. No? Oo. Kasi sinabi mo kanina, may mga benepisyo naman. Yung networking, yung bonding ng mga sorority at fraternity. Ako, naintindihan ko na may ganyan dapat, may kailangan na outlet na ganyan, yung mga kabataan. Pero halimbawa, yung anak bayan, sinasabi na wala silang marahas na mga ginagawa, mga hazing ritual. Hindi kaya pwedeng yung mga kabataan na may ganyang klaseng pangangailangan, no, na kailangan sumali sa isang grupo o association, hindi kaya sila pwedeng sumali naman sa mga non-fraternity organizations katulad ng, yun nga, may mga LFS, Anak Bayan, may mga iba pang mga moderate political groups or social groups. Hindi pa pwede, yun na lang ang tumugon doon sa pangangailangan ng mga kabataan. Bakit kailangan pa ng sorority, fraternity kung ang pakay naman ay samahan, networking, bonding? Why do we need this whole culture na na-associate na sa mga mararahas na mga aktibidad? That is another option. Kasi in fact, ako, miyembro ako ng Anak Bayan at LFS. Okay. At the same time, miyembro rin ako ng sorority. So it wasn't enough to be a member of LFS and Oo, Anak kasi Bayan. You iba-iba needed eh. something else. Iba-iba kasi. I joined LFS Anak Bayan sa ideologies. I would join another org sa iba na mga interest. So I joined the sorority on diverse interests kasi iba-ibang tao to eh. People who come together with different and varying interests. So it's different from a usual organization na let's say ito talaga ang kanilang thrust, ito yung kanilang mga proyekto. So iba-iba rin yun. Pero ako, hikayat ko, kung tatanungin mo, marami rin ako kilala on the safe side para hindi na ma-involve sa ganyan, organisasyon ng sinasalian. Kasi tama ka, Howie. Mamimit mo rin yung samahan, camaraderie na hinahanap na isang tao. So, bakit ka pa sasali? So, depende sa estudyante rin yon kung anong mga pangangailangan niya. Okay, miyembro din pala siya. Siguro may mga iba rin na sorority and fraternity members ng Anak Bayan. But you yourself, hindi ka nag-agree doon sa mga ibang methods nila ng initiation. Tingin ko din, yung prevailing culture ng impunity and violence na piniperpetuate ng sistema, yung kailangan din na puntiryahin kasi magpapatupad tayo ng batas, kahit halimbawa sa mga pulis, may hazing, sa military, may hazing. It's part of a larger problem. Yung mismong problema na yung violence, yung senseless Yun na, violence pati nga pulis. pinotolerate ng sistema at nakakalagpas yung mga krimen na ginagawa na mararahas na walang kwentang krimen, nakakalagpas, umiikot yan at yan yung natututunan ng mga kabataan. At tingin ko kailangan yan iwasto. At kinakailangan yung culture of impunity ay magtapos. Okay, para sa mga nakikinig ng mga 18, 19, 20-year-olds na mga estudyante na iniisip nilang sumali sa isang sorority or fraternity, anong words of advice, last words of advice para sa kanila? Kayo muna. Okay, sige kasi bago ako sumali ng sorority, tinanong ko muna, papaluin nyo ba ako, ipapadan nyo ba ako, susunugin nyo ba ako ng yosi? Kasi ganyan yung mga usual eh. Kasi pag sinabi nilang, hindi ako sasali. So ganun din ang hikayat ko sa mga kabataan ngayon, no? Willing ba kayong masaktan? Hindi lang yon. Alamin nyo na marami na rin namatay dahil sa pagsali dyan. Willing ba kayo isugal ang inyong future? Hindi naman kayo pinag-aral ng inyong magulang, ipasok dyan para mamatay lang kayo. Speaking of magulang, kailangan bang ipaalam sa mga magulang? Kasi honestly, ako hindi ko pinaalam yun sa nga, akin. parang nakikita ko rito sa mga balita, hindi alam ng mga magulang Hindi, na sumasali sila sa fraternity eh. Kasi hindi rin papayag mga magulang eh. Marami nga In general, hindi papayag. Kahit nga same Kahit magulang, fraternity. fraternity member din. doon, hindi sila pumapayag. Kasi alam nila. Kasi alam nila na ang pagdadaanan ng kanilang anak. So talagang hindi nagsasabi yan sa magulang. Yan ang problema. So ang hamon na lang sa kabataan is if you are willing to risk all those things, medyo you have to think twice. Kasi nakikita natin may namamatay. No? At willing ka ba yung buhay mo, lagay mo sa kamay, o pa select few. Marami pa dyan hindi mo kakilala, hindi nagmamalasakit sa'yo. No? Kasi maaari kang mapatay sa proseso, di ba? Kung pamisa wala kang tiwala sa pinsan mo, ano pa kaya mga estranghero? Na doon ka, trust system, naka-blindfold ka kung anong pwedeng gawin sa'yo. Pero brad na sila. Yun ang isip naman nilang reward at the end of the day. Okay, words of advice to youth? Kailangan na illegal at hindi tama yung hazing at yung karahasan doon sa mga sumasali, sinasabi yan, saka kahit doon sa mga fraternities, hindi na dapat ginagawa yan.
At hinahamon natin yung mga fraternities na i-condemn yan. At merong ibang mga fraternities ngayon na tumitindig at nagsasabi na kinukondena natin yung hazing. At magandang bagay yun. At ituon ng mga fraternities yung kanilang camaraderie, yung kanilang solidarity para sa paglilingkod sa kapwa at hindi para sa sarili, sa kultura lang ng pansariling interest dun sa fraternity, lalo na sa karahasan. O dapat ituon yan sa pagbabago ng lipunan at pagtutuon dun sa interest ng mga mahihirap nating kababayan. Okay, good words of advice to the youth. Maraming salamat, Attorney Norieva de Vega at Vencer Crisostomo ng Anak Bayan.